Magandang araw po muli sa ating mga kapatid. Ako pinagpapasalamat sa ating pong viewers sa Japan, sa Germany, at sa iba pang lugar sa iba't ibang panig ng mundo at lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Sa aming pong mga taga-subaybay at salamat po sa inyong pag-share ng mga videos po na aming binabahagi upang magkaroon po ng kaalaman at dagdag pang kaalaman ang marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya upang maintindihan nila na gaano ba ka-importante yung Gospel of the Kingdom. At binabati po namin ang mga kaibigan lahat at sa ngayon po ay nandito po kami upang magbigay po ng sagot doon sa mayroon po nagtanong sa amin. Napaka-challenging po ng tanong, pero salamat sa Diyos, alam natin na may mas ay sasagot tayo sa kanyang katanungan. Sa araw po na ito, kasama ko ang aking partner, si Pastor Rene tayo, na buong tayab, na magtatalakay kung ano ba yung, what is the difference between the gospel of the kingdom and the everlasting kingdom of God. Ano ba pagkakaiba nito? No, we all know that the kingdom, pag sinabi natin kingdom, this is the government of the king. Hindi ito democratic, kundi ito ay monarchy. And proclaiming proclaiming the coming kingdom of God on earth or the restoration is good news, no? At dito natin matalakay what is the gospel of the kingdom, ano ba itong gaano ba ito kahalaga at gaano itong pagkakaiba sa tinatawag na everlasting kingdom of God. Okay, everlasting gospel of the kingdom. Okay? So, titunghayan at magandang umaga, partner. Magandang umaga sa inyong lahat. Pwede ba nating sumigaw the gospel of the kingdom? The gospel of the kingdom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos at sa kalakasan na pinagkaloob sa atin. So ito po yung tanong ni Gypty o Rita. Okay? Hello si Brother Gypty. No? Sabi niya, good morning. Pwede po bang magtanong? Ano po ba ang pagkakaiba ng gospel of the kingdom sa everlasting gospel ng Revelation chapter 14 verse 6? No? At sabi niya, God bless sa program ninyo. At ang sagot po namin noon ay gagawa namin ng video. At ito po ay nagawa nga po namin. At mayroon po siyang isang katanungan. No? Doon naman po sa aking post mismo, sabi niya, ano ba ang gospel of the kingdom na dapat daw i-proclaim sa buong mundo? At ang sabi pa niya, mayroon kasing gospel of salvation at gospel of the kingdom at everlasting gospel. Ano po bang pagkakaiba niyan? Ano po at gusto ko malaman, sabi niya. Ano yung gospel of the kingdom na dapat i-preach? Salamat ng marami. God bless po. Ngayon po, sa oras na ito, kasama po ang aking partner, amin pong tatalakayin, ano ba ang pagkakaiba ng gospel of the kingdom doon sa everlasting gospel of God. Okay? So, sapagkat mayroon pa siyang isang tanong, sabi niya, ano ba yung pagkakaiba ng gospel of the kingdom sa everlasting gospel? No, Anyway, para sa pagpapatuloy, andito ang partner. Partner, ano ba yung sasagot natin sa tanong ni Gypty? Alam nyo, napakaganda ng tanong na yan. Talagang mapapansin natin ang malawak na kaisipan ng kanyang tanong. Tinanong niya yung anong pagkakaiba ng gospel of the kingdom at saka yung everlasting gospel. Mababasa po natin ito. Mayroon po talaga yung pagkakaiba, no? At yung napakalaki. Tapos yung follow-up question niya, yung gospel of salvation at saka yung gospel of the kingdom. So, actually, sinir namin yung part 1 at saka part 2 na yung kingdom of God ay nawala sa tao yun. Nawala sa tao yung kingdom of God. Dahil sa kasalanan, di ba? Dahil sa kasalanan. Kaya ang tao hindi nawalan ng relihiyon, kundi ang nawalan sa kanya yung kaharian. Kaya yung pagbabalik ng kaharian ng Diyos, good news yun. Yun, talagang good news yun. Baso. The coming kingdom of God on earth, good news po yun. Kasi dumating yung kingdom eh. Ngayon, klaruhin natin, yung kingdom, yung pagdating ng kingdom, mayroon siyang good news. Mayroong good news. No? From the kingdom. From the kingdom of heaven or from the kingdom of God. Mayroon siyang good news. At yun ang gospel of salvation or gospel of the kingdom, iisa po. Kaya talagang parehas lang siya. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Magkaiba lang siya ng terminology, no? Magkasabay. Isa lang yun. Gospel of the kingdom at saka gospel of salvation, isa lang po yun. Ano po yun? Mababasa po natin yun sa
sa Corinthians chapter 15 15, verse 1 to 3. verse 1 to 3. No? Kaya alam nyo na, yung gospel na yan, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. That is the gospel of Yeah, the kingdom or the gospel of salvation. Yeah. Yan ang mabuting balita para sa... So walang pagkakaiba itong dalawa na to. So medyo tricky lang ngayon kasi yung iwanan natin yung tanong na yun kasi nasagot na naman natin, parehas lang. Yung ating sasagutin ngayon, ang difference between the gospel of the kingdom and the everlasting kingdom of God. Amen. Okay, ito yung main natin. Bumaga sa pagkaiba, ito yung main menu natin, no? Yung pinaka center of attraction. So, umpisa natin the gospel of the kingdom. Ito So, ano yun? Kaya nga dito sa Luke chapter 16 verse 16, sabi dito, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached and everyone forcing his way. Actually, meron itong 300 prophecies, Pastor eh. Yes. Okay. Pwede ba nating bigay ang ilan na sa kanila para dadaanan natin? Ayon sa mga theologians at mga scholars, mayroong 300 na prophecy from the Tanakh na nagkaroon ng fulfillment. Fulfillment, yes. Oo. Halimbawa, the Messiah as the Passover Lamb, atoning sacrifice of His blood, or David's son as eternal king, Yeah. David's son to rest from From the dead. the dead. So, yan po ang mga ipinoproklama ni na Moses at ng mga propeta. Alam naman po natin yun. Marami yung 300 lahat yun. At yung iba ay mangyayari pa lang. O kasi yun nga yung iniyon natin kasi sa totoo lang maraming nagtuturo na lahat ay na-fulfill na. Pero hindi nila naintindihan na marami pang dapat i-fulfill, no? At ito yung mangyayari kapag sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito sa ating pong tanong, sa tanong po ng ating kapatid, the difference between the gospel of the kingdom and the everlasting gospel na sinasabi, ito'y malaking katanungan sa kanyang buhay na kung saan nangailangan din ng malaking kasagutan. Na maging ating viewers ngayon na nanonood sa atin ay magkakaroon silang idea ano ba yung the gospel of the kingdom and then gospel and everlasting gospel. Sige, sa pagpapatuloy po, makinig po kayo maigi mga kapatid sapagkat amin pong tatalakayin ang mga bagay na ito. Very interesting po itong kapag pag-usapan ang eternal gospel dahil kukunti lamang ang nagtuturo nito. Oh. Kasi akala ng iba, yung gospel of the kingdom na magliligtas ng tao, ito na rin yung eternal gospel. Magkaiba yun, magkaiba yun. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Kaya ang tanong ni Brother Gypty dito sa Revelation 14, verse 6 to 7, babasahin natin. Sige, Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel. So yung angel, mayroon siyang dala-dalang gospel. At ang gospel na ito ay tinawag na eternal gospel. To proclaim those who live on earth. So anong yan kaya ipoproclaim? To every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, fear him and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the sea, and the spring of water. So sino itong gumawa ng langit, ng karagatan, at ng springs of water? Sino itong na dapat nating sambahin? Yun ang eternal gospel. Yun yung eternal gospel. Yes, ang eternal gospel ay patungkol, referring to the God who created the heavens and the earth. Kasi yun, ito ang mensahe, sabi ng anghel, sambahin natin yung lumikha ng langit, ng karagatan, at ng bukal ng tubig, sabi niya. So, the eternal gospel is all about worshiping the one and only true God. The one and only true God. Wow! No? Yes. The eternal gospel is in the Ten Commandments. Oh. Ang eternal Kaya ang gospel- problema ngayon, Pastor, kasi marami nagtuturo na hindi na kailangan ng Ten Commandments. Oh, nandoon. Yung pala yung tinatawag na everlasting Gospel. O, nandoon siya, una-una siya doon. It's the first commandment of the Ten Commandments. Ito yung napaka-interesting to Wow. mga kapatid, kayong mga nanood, makinig mo kayo, huwag niyo pong ialis niyo yung tainga sa aming mapag-usapan. Sige, tuloy tayo sa ating pag-uusap. Very, ano po to talaga itong eternal gospel na ito kasi wala, sa totoo lang, isang preacher lang narinig ko na nagturo nito. Oh, Meron ako narinig, yung nagtanong,
Nagtanong pa. Yung nagtanong ngayon, sa kanya ko rin ito at minsan nasira, pag-usapan namin to, no? Okay. So, the eternal gospel Yes. is in the Ten Commandments. The first commandment of the Ten Commandments. Ano yon? Babasahin po natin sa verse, babasahin ko po, dito na ako sa Bible magbasa. Okay. Sa Exodus chapter 20 verse 2 to 3 verse 2 hanggang 3. to 3. And God spoke all this. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Wow. You shall have no other gods before me. Yun yung command na very talagang may warning at may reminder. No, Di talaga. ba? Yun yung command, di ba? Sabi doon, you are to have no other gods beside me. So yun yung everlasting gospel. Gospel, yes. Sabi pa nga sa Hebrew, Anuki. Mhm. Anuki Adonai Eloheka. Asher Hu Siteka Me'eritz. Mebet Miserayim Abadim. No? Ito yung pagkasabing I am. At pag sinabing Anuki I am, Adonai Eloheka, I am the Lord your God. Kapag ginamit po yung I am, ibig sabihin, iisa lang talaga ang Diyos. Oh, kasi kung marami, dapat we. O dapat we, oh. Pero dito, talagang napakalino, I am. O kaya di, no? Indefinite. Yan. Indefinite na, no? Kaya, I am, pag sinabing I am, iisa lang talaga. So, ito yung eternal gospel, na mayroon lang iisang Diyos. Kaya yung ancient Israel, hindi ko na sasabihin ngayon yung modern Israel kasi nagkawatak-watak na nga, nag-aaway na Tsaka ngayon. halo na ngayon yung nasa Israel. Nag-aaway na nga yung mga puting Israel at saka yung Mga itim. black. Sabi nila, ang mga puti daw lahi ni Isaw. No, kaya nagkaroon sila ng mga paglalaban-laban tapos yung mga kahit yung mga rabay, yung messianic na mga Israel at yung Judaism and Judaizer naman, no, yung mga Hellenized din, nag-aaway-away Away-away talaga yung talagang, sige, okay. Ngayon, ipapaliwanag ko itong Deuteronomy. Chapter 6, verse 4 to 9. Babasahin uli natin sa Bible. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Isulat niyo po, no, chapter 6. Sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Yes. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as a symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates. Ito po yung tinatawag na Shema. Ito yung binabanggit ni nung tinanong si Jesus Christ doon sa Mark chapter 12 verse 28 hanggang 31. Ang sabi ng dito sa kung ating babasahin, sabi ng Mark chapter 12 verse 28. Then one of the scribes came near and heard the Sadducees arguing with each other. He saw how will Jesus answer them. So he asked him, which commandment is the most important of them all? Wow. Ang sabi niya si Jesus Christ, ito malinaw, no? Mark 12 verse 29, sabi niya, Jesus answered, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kaya ito na dimugtong na. Kaya itong Shema, napakalaking bagay po nito. Yes, partner. Yes, yes. Ito yung everlasting gospel. Ito yung everlasting gospel. Yes, yes. Ng tao. Na may isang Diyos. May isang Diyos. Kaya yung ancient Israel, no, they are meditating and praying the Shema before sunrise and sunset. Bago pa sumila yung araw, no? Lumabas yung araw, bago yun, magsisima na sila. Sasabihin nila, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bi'ahabta et Adonai Eloheka, bikol libabka, bikol napsika, o bikol neodeka. Bihayo hadbarim, haela asher anuki bitsibaka, hayong alabebeka. So, ito yung Hear, O Israel, sa English, the Lord our God, the Lord is one. Yes. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At itong matindi, these commandments that I give you today shall be upon your hearts. Ano pang sabi doon? Impress them on your children.
talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So ito yung ano ng Israel, na pagising, lahat talaga, ilagay, bakit ito lagi nilang minimeditate, nag-memorize, nag-proclaim? Kasi gustong ilagay sa isip ng gusto ng Diyos, na ilagay sa isip ng tao niya, ng mga hinirang niya, covenant people, na iisa lang ang Diyos. Kasi darating ang panahon, lalo na kapag sila ay makipagsalamuha sa ibang lahi, mayroong mga Diyos, maraming mga Diyos. No? So, kaya napakahalaga nito. Isipin mo, teach them to your children. Yun yung sinabi na talagang ituro sa mga bata, sa pagtulog, sa paglalakad, sa pagkain, ano mang ginagawa. Dapat alam ito ng mga anak nila at mga kapwa-apuhan. Ito yung kulang sa atin, kaya hindi natin ito naintindihan. Di ba? Kaya nga, partner, nung malaman ko ito, itinuro ko sa mga anak ko. Lagi kong, sabi ko, memorize na itong ano na ito. Put them in your mind, lagay nyo sa isip nyo na lagi kayo before, ginagawa na namin yung magsima tuwing bago sumikat ang araw at bago lumubog. So siguro yung mga bata hindi nagagawa, pero lagi ko po itong ginagawa kasi gusto ng Diyos na ilagay sa isip at puso na mayroon lamang iisang Diyos. Period. Isa lang ang Diyos. No? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. No, kapag sinabing ikad, ano yan? Pag sinabing ikad, numerical 1, fix ang value niyan, no? Kaya pag sinabing iisang iisa, di ba? Isang mangga, isa lang talaga yan. Ganun ang gustong ilagay ng Diyos sa isipan. Kaya sa kapanahonan ni Christ, yung binasa mo partner kanina sa Mark, ang tawag ni Jesus dito, the greatest commandment. Yeah, the greatest commandment. Tama ka din, partner. The greatest commandment. Ito yung eternal gospel. Kasi minsan, gusto itong agawin ni Satanas. Ay, talagang yun ang kanyang aim eh. Di ba nung sa Book of Ezekiel, sa Book of Isaiah, sinabi na gusto niyang maupo dun sa trono. Sa above the stars pa eh. Above the stars of God. Isipin niyo yan. So si Lucifer, or tinatawag na mga Hebrew na Hasatan, na tinatawag nating Satanas, Hillel. Gusto niyang agawin yung pagiging Diyos ng Diyos. Yun talaga. Kaya, noon pa, kung mapapansin natin, tinawag ni Abraham itong Diyos na creator na ito na eternal God. El-Ulam. El-Ulam. Mababasa natin yan sa Genesis. No? Tinawag niyang El-Ulam. Genesis 21 verse 33. Mababasa natin yon. No? Sinasamba na ni Abraham ang eternal God, ang walang hanggang Diyos. Kaya, nung ibigay yung batas doon sa Israel, yung law, ang Israel, pagdating sa Deuteronomy, nagpaalala pa si Moses, nagbigay pa siya nitong Shema. Itong Shema. Na yun ang kauna-unahang utos na, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Lumabas kayo. So kaya, huwag nating pag-usapan ang doktrina. Kasi pag sinabing one, huwag na nating pag-isipan kung paano pa yan paghimay-himayin. Pag sinabing isang mangga, isa lang talaga yan. No? So, ibig sabihin, balik tayo, kasi mga viewers, dapat nyo maintindihan, itong sinasabi na everlasting gospel, ito po yung pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yun. Hindi ito salvation. Hindi ito salvation. Iba ito yung salvation. Ito yung aming pinapamagat na aming programa na the gospel of the kingdom. Okay? Kaya dapat nating maintindihan na mayroon itong malaking pagkakaiba. Diba, partner? So, Amen. Kaya magkakaiba yung gospel of the kingdom dahil ito yung salvation. Magdadala sa atin ng salvation. Iba yung gospel of the kingdom or everlasting gospel. No? Ang everlasting gospel, ito yung gospel about worship sa nag-iisang Diyos. Na sabi nga namin, gustong agawin ng ni Satanas ito. At kahit ngayon, ito yung sinisira niya. Sinisira niya ito. Kaya dahil dito sa everlasting gospel na ito, wala naman talagang nagtuturo nito eh. Iilan lang ang mga nagtuturo nitong everlasting gospel na ito. Siguro marami pang nagkakaroon pa ng iba, gusto pang makipag-debate patungkol sa mga bagay na ito. Nagkakaroon ng away-away, nagkakaroon ng pagmamagalingan. Yeah. So, kaya sa Jeremiah 10 verse 10, mababasa doon the eternal God. Eternal God. Eternal God.
Li-ulam. Hmm. El-ulam or Li-ulam. Eternal God. So, pag sinabing eternal, alam naman natin kahulugan ng eternal, without beginning Yeah. and without end. Timeless. Timeless. Hindi siya Hindi siya kayang i-concise sa isang Yes. time. Ano? Kaya ang Diyos na yan, walang kasama yan. Mhm. Sabi niya sa itong eternal gospel na ito doon sa Isaiah 25, verse 25, chapter 40. Who then is my equal? Mhm. So wala siyang co-equal. No? Nag-iisa lang po ang O kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Sa Mark chapter 12, no, verse 28 hanggang 31, na sabi niya, it is the greatest commandment. yes. It's the greatest commandment. Kaya lang pagdating sa book of Matthew, nawala yung Hero Israel. Oh, here lang. Ang tanging aklat ng Mark ang may nagsasabi niyan. Okay? So, sabi nito, so this everlasting gospel is all about the Creator. Wow. The one and only true God. The gospel of the kingdom is all about Messiah. Wow, it's all about. Yun talaga mga kapatid, na mga mahal kong mga lingkod ng Diyos, nakikinig kayo dyan, mga anak ng Diyos. Alam ko na nauuhaw tayo sa katotohanan lagi. Lagi tayong nagbibigay ng ating panahon sa pag-aaral kung ano talaga ang katotohanan. So yung gospel of the kingdom, yun po ang susi upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tama yun, partner. Kasi, ang pinagtataka ko nga dahil, bakit may mga tagapag natuturo na ayaw na nila sa Ten Commandments? Samantala, ito yung sinasabi sa Revelation chapter 14, tama ba? And verse 6 hanggang sa 7, na ito yung sinasabi na ito yung everlasting gospel. So, ibig sabihin, kung tatanggalin natin ito, mawawala yung everlasting gospel. Wala. Natural. Kaya, kailangan natin ng Ten Commandments. Which is, nandun yung first commandment, ito yung tinatawag din natin na everlasting gospel. Kaya balanse. Oo. Balanse, sinasambahan mo yung hari, kasi eternal king siya eh. Sasambahin mo yung hari na lumikha ng lahat ng bagay, yung Diyos na yon. Oo. Kaya mayroon siyang kingdom. Kaya yung kingdom niya, nawala yon sa tao. Actually, ang kingdom ng Diyos, hindi naman sa spiritual realm, hindi yan nagbabago. Oo. Pero sa physical realm, nung magkasala ang tao, kasi binigyan ito ng kapangyarihan ng tao eh. Binigyan ng kapangyarihan ng tao at ang tao ay nawala kay Adan yung ano na yon. Kaya si Satan, sabi ng Biblia, pinag-usapan natin yung part 1, no? He became the God of this world. Siya ay naging Diyos ng sanlibutan ito. Hindi ibig sabihin na naghari si Satan sa rim. No, doon lang siya sa sanlibutan kasi ang rulership ay ibinigay sa tao. Nung malinlang niya ni Satanas, ang tao, nakuha niya yung rulership. No, pinaliwanag ko na yung balikan niyo po yung part para hindi matagal ang ating. So, nagsasummarize ito na ang gospel of the kingdom is the good news coming from the kingdom. Yes. It is all about Christ's death, resurrection, and His return. Amen. And then the everlasting gospel ay tumutukoy sa nag-iisang tunay na Diyos. Amen. So Tama bakit po, kapatid, everlasting? Kasi ang gospel of the kingdom, maniwala man kayo sa hindi, magsisis ito eh. Hindi na At kailan mangyayari yun? Yun ang tanong. Ang tanong ngayon, kailan mangyayari? Siyempre, pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi nandyan na siya eh. Kapag siya na yung maghari dito sa lupa, no? Mag-reign niya, mayroong 1,000 millennium reigns of Christ, no? 1,000 years na maghari si Christ. Hindi na dito ipapangaral ang Gospel of the kingdom. Kasi nandyan na siya eh. Ngayon, kahit maghari si Christ sa 1,000 years, nandoon ang Antikristo na gusto pa rin niyang sambahin siya. Kaya kapag basahin natin yung Revelation, kaya sabi ng anghel, no, di ba sa 14, may lalagyan ng pangalan ng mga lingkod ng Diyos. Tapos pagtatakan, pagdating dito, kaya sabi ng sambahin niyo ang lumikha ng langit at ng lupa. Kasi ang mga tao, sasamba kay sa Antikristo. Kaya nga, may tatak yung sa Antikristo, ito yung tinatawag na 666 nila, at saka may tatak din itong mga anak ng Diyos talaga. Kaya hindi lang yung Antikristo may tatak, talagang may tatak din ang mga tutong sumasampalataya sa Diyos. Kaya ang anghel, sasabihin niya, fear him. For him, yeah. For him. No? Na siya yung lumikha dahil siya yung
tunay na Diyos. Siya yung sambahin natin. Kasi ang mga tao talaga may pagsamba. Lalo ngayon, daming doktrina, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Kaya naguguluhan, nagkakaroon ng kaguluhan, nagsabi ng iba tama. Kaya, mga kapatid, yung everlasting gospel, ito yung patungkol sa tunay na Diyos. Pagsamba patungkol sa tunay na Diyos. Mananatili ito. Kasi pagdating sa new heaven and new earth, sasambahin pa rin natin siya eh. Yes. Walang hanggan. Walang hanggan. Di ba? Parang Sabat to Sabat nga eh. Oo. Yun yung sinasabi na Saan ba Isaiah yan, Pastor? 66 verse 23. Paliwanag mo nga, Pastor. Sa verse 22, sabi pa nga doon Isaiah 66 verse 22, sabi doon, na kapag dumating na ang bagong lupa, okay, at siguradong ang inyong pangalan hindi mawawala, sabi ng kasulatan. And then, sa verse 22, sabi doon, mula sa bagong buwan hanggang sa bagong buwan, sa isang sabat hanggang sa isang sabat, ang sabi doon ng Isaiah 66 verse 23, lahat ng mga may laman Wow. ay harap at sasamba sa akin. Yun. Yung malinaw din Di ba? Sa bagong malangit, bagong lupa ay in-establish niya ulit ito. Nagpapakita ito na mayroon talagang Diyos na tunay na kung saan ay dapat samba. Ito yung sinasabing everlasting gospel. Okay, Amen. yun yung sinasabi mo. Yun ang everlasting. Kaya nga sabi ni Christ, sabi ni Paul, doon sa chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, mababasa natin yun na ibibigay niya sa Ama ang kaharian. So ibabalik niya. Ibabalik ito maganda itong So Kaya- because we are talking about the gospel of the kingdom, may kaharian siya. Yes. So itong kaharian na to, hindi ito mananatili sa kanya. Kumbaga, ibabalik niya rin Yung rulership. yung rulership sa Ama. Yun. Yun. Kaya mag-isip-isip kayo, no? Na yung gospel of the kingdom, yung kingdom of God, mayroon yung gospel. Ito yung patungkol sa, kaya nga sabi ng Acts, no? Acts chapter 28, sa pinakahuling sa pahuling verse, mababasa niyo diyan, boldly and without hesitation, Paul preached the kingdom of God and told about the Lord Jesus Christ. The Kapag Messiah. sinabing told, ito yung pagkamatay o kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon at sa kanyang pagbabalik. Yun. Nagtuturo. Ito yung gospel of the kingdom. Ngayon, everlasting gospel, ito naman yung pagsamba sa nagsugo sa kanya. Kaya, anong sabi doon? That diminuyo the only true God and Jesus Christ whom you have sent. So yung makikita natin yung conjunction doon, and, no? Dalawang persona ang pinag-usapan. Yung una is the only true God. Yung pangalawa, siya naman yung true Messiah. True Messiah. Yun. Kasi ibig sabihin, itong dalawa na ito, yung everlasting kingdom and then the gospel of the kingdom, ito yung kaparte lang ng kingdom of God. Amen. Tama ba? Amen. So ito yung sinasabi ni San Pablo sa Acts chapter 20 verse 31, na he continued to preach about the kingdom of God and to teach boldly and freely about the Lord Jesus, the Messiah. Wow. Oh. Kaya mga kapatid, siguro nasagot na namin no ang tanong ni Brother Gypty. Salamat at sana share kayo at saka mag-follow kayo para marami pong maabot. At kung mayroon po kayong mga katanungan pa, patuloy lang kayo at gagawa natin Ng video. ng video Para para maliwanag. Maliwanag. Lahat kung ano lang doon sa So gagawa natin ng video. Then yung may mga sakit, mga karamdaman, kasi pangako yan eh. Pangako na yan ng Diyos. So ngayon, ipinapangaral namin ang kaharian ng Diyos at kapag ang kaharian ng Diyos ay mayroon pong kapangyarihan na ang sino mang lumapit sa Kanya, pumasok sa Kanyang kaharian, ibibigyan niya talaga ng kapanghingahan. Yes. So magandang araw po sa inyong lahat at nawa po pagpalain tayo ng Panginoon. Partner? Amen. Salamat sa paglilinaw na yon, no? I hope na na-satisfied ang ating kapatid na si Gypty sa kanyang tanong. So, wag niyo pong kalimutan na i-follow ang page namin, like and i-share ito sa inyong pong mga kaibigan. Baka mayroon silang katanungan din sa bagay na ito, at least nagkaroon ito ng sagot sa kanilang mga tanong, no? Huwag niyo pong kalimutan, subscribe our video channel, okay? The Gospel of the Kingdom sa YouTube. Alright, mayroon po akong pinost sa aming pong Facebook page na pwede nyo i-click yun at subscribe nyo po ang YouTube channel namin. Nang sa ganon, ay pwede nyo balikan yung aming pong mga
conversation. Mayroon na ako naalala konti, partner. Itong kingdom message, hindi po ito tinuturo sa mga Bible school. Mhm. Wala pong subject about the kingdom of God. Oh. Ang pinag-aralan doon, soteriology, Mhm. no? Doctrine of salvation, tapos Christology. Pero about the kingdom, marami pa, theology, no? Marami doon mga pinag-aralan, pastoral ministry. So maraming mga ministry. Pero walang subject patungkol sa kaharian ng Diyos. Kung mayroon mang nagturo, hindi talaga diniinan. No? Kasi Hindi siya talaga, persecute eh. biririr talaga yung usapan. Kaya kayo, kapag kayo mayroong puso, mabuksan ang inyong nawa, buksan ng Diyos ang inyong mga isip at mga kaisipan sa lugar nyo. Manalangin kayo na sana magkaroon kayo dyan ng fellowship na talagang walang relihiyon, kundi sumasamba tayo sa tunay Isang na Diyos, Diyos. yeah. Ito yung everlasting gospel. Gospel. Sambahin natin ang totoong Diyos. Ang gospel of the kingdom is all about Christ's death and resurrection at sa kanyang pagbabalik. God bless po sa inyo. God bless ang lahat at salamat po sa aming panonood at kami po'y muling sisigaw. The Gospel of the Kingdom.